Ano tayo ngayon? Maggagawa tayo ng seal builder. Mag-graph ako bukas. Sa anim na migrate ko dito sa site na to, yun yung pinaka malupit. Kaya doon ako kukuha ng gagraft ko. Gagawa tayo ng queen mula doon kasi yun, pinakamatindi yun. Lahat yung tatlong box niyan puno, yung super niyan is extra lang na nakapatong para hindi sila mag-swarm. Ito, breeder din to. Kaya lang wala pa, hindi pa nagpapakitang gilas kaya hindi muna dyan magdegraft. Itong mga kasama niyang 5 rito, yan, nakadalawang season na yan. Nag-harvest pa tayo ngayong Kaya yun ang pinakamalupit kasi yun, na-mate ng 2021 yun. Tapos nag-flow siya ng 2022 tapos 2023. Tapos ngayon sa kanya tayo kukuha ng gagraph natin. May mga breeder naman tayo doon nakararating nung galing New Zealand pero hindi pa nagpapakitang gilas kaya hindi pa tayo doon susungkit doon. Itong mga to proven na itong mga to kaya dito ako gagawa. Bali ito yung magiging seal builder ko. Iyon ang gagawin ko ngayon. Bukas susungkit ako. Dito tayo sungkit. Yun yung mother queen natin. Rules, wag na wag shake yung pag susungkitan. May ginawa silang dito, tingnan natin kung may jelly. Pag may mga ganito na royal jelly pwedeng gamitin yan. Pero sabi naman nung nililinisan din nila ito. Ang advantage lang nitong pag nilalagyan mo siya ng royal jelly, mas madaling ikarga yung larva dun dito sa cell cup. Yun lang yung advantage niya. Pero sabi nung ibang beekeeper, nililinisan din yan. Alam nyo naman yung mga bees natin, mas selan. May royal jelly na, di take advantage na natin, diba? Pero itong royal jelly, kinukuha natin, nilalagay natin doon sa nilalagay natin dito sa cell cup.
katawan.
Ito namang yung isa, hindi natin lalagyan ng ano. Tingnan natin kung anong mas may giyenda. Hindi natin lalagyan ng royal jelly. Partida yung nauna, naka B-veil pala ako. Sabi nung nagpa-seminar, madali lang daw mag-grafting. Siguro nga madali, pero yung oras sa kapanahon na ginugugol, kailangan pabalik-balik ka sa site para i-check itong mga graft, tapos yung mga anumang papaitugan mo pa itong ilang araw. Madali siguro nga, pero para sa akin mahirap. Sabi niya madali lang daw gumawa ng pero ang pinakamahirap talaga yung magpamate. Ito naman, agree not to disagree. Pag sumusungkit tayo, pinipili natin yung mas marami siyang royal jelly. Bukod sa mas madali siyang ilapag, mas healthy yung larva. Kaya pinipili natin yung marami siyang jelly. Meaning busog na busog siya. Ang target natin yung pag malalaki yung queen. Papakita ko sila kapag nag-emerge hanggang sa mamate. Yan. Itong mga hindi makukuha rito, magiging magiging worker bee. Halos pareho lang sila. Ang kaibahan na lang nito, magiging ginagawa naming queen, pinapakain sila ng royal jelly, kaya mabilis silang lumaki, saka mas malaki yung size nila. Tapos pag susungkit tayo, titingnan natin yung larva. Kung mas maganda kung sa likod nung larva yung pagsungkitan, hindi sa harap, kasi baka masugatan natin. Yun ang iniiwasan natin.
Pinaka first time to na mag-a-attempt ako ng ano 60. Kataasan ng ginawa ko 45. Ako, natanggalan pa yata ng seal cap. Yan ang seal cap natin. Tanggal yung seal cap. Kasi malaki yung seal builder natin, 60 yung sasalpak natin. Grab ako minsan 20 lang, ganon. Ngayon ang pinakamarami kasi wala tayong oras ngayong ano, ipabalik-balik sa site. May 45 akong i-requin na colony, kaya kailangan ko ng at least 50 kasi yung iba may split pa. Pagkatapos nito, pag na intro ko to, gawa ulit ako ng seal builder para baka may bumili ng queen, ibenta ko yung iba. Nasa harap po tayo ng ano, nakapatong yan sa colony. Nasa harap tayo ng isang colony ko.
Done. Tapos na po. Bali 60. 30. Yung puti yung may walang royal jelly na nilagay. Ito brown, may royal jelly. Tingnan natin kung sino mas maraming na-accept. Lalagay tayo ng pollen sub. Queenless, queen right. Kung familiar kayo sa clockboard method, parang ganun din yan. Yung method na yan. Kasi pagka after 2 days, kaya baka 3 days na kasi baka hindi ako makapunta rito ng Saturday. After 2 days dapat yun, pagpalitin mo na. Yung queenless sa taas, magiging finisher yung queen right sa baba. Bali, i-check natin ngayon yung nag-graph natin nung Thursday. Dapat kahapon, kaya lang hindi ako nakapunta rito. Kaya ngayong Sunday natin i-check kung ilan yung na-accept. Check muna natin yung queen right kung okay pa yung queen. Pero dapat okay. Aba, bali dito sa isang cell builder na 30, hindi ba umabot ng 50%, 12 lang yung na-accept. Yan po. Dito sa isa, mas mataas ang acceptance. Almost perfect dito sa pinakababa. I mean perfect pa yata 15. Ito yung nalagyan natin ng royal jelly. Na priming natin ng royal jelly.
Tapos sa taas niya, tatlo yata yung wala. Isa. Wala doon. Wala dito. Dalawa lang pala yung wala. Isa, dalawa. Dito sa baba, meron lahat. Ganun po yung kulay pag ano na accept nila yung ginawa mong queen. Tapos titingnan nyo po, dito sa cell cup niya, kailangan puti-puti, puno ng royal jelly. Magandang ano yan. Abangan natin, malalaki tong queen na to. Makikita mo. Dalawa lang yung kulang dito, so 12 plus 28. 28, 30, 40. Naku po. 60% lang. Pero okay na rin. Naka 40 tayo. Ngayon ang gagawin natin, pagpapalitin natin yung queenless. Bababa natin yung queen right para magiging ano siya, self finisher. Yung double screen board papalitan natin ng excluder. Excluder. Patong nyo itong cell builder nyo na queenless. Automatic na yan. Balik ulit sila sa queen right lahat. So from queenless, naging queen right na siya. Yung queen naka-isolate dun sa baba. Yun. Magiging self finisher na siya. Bigyan na natin itong Colin. Ito po yung double screen board. Tapos na. Bali 40 po yung nagawa doon out of 60. Medyo mababa pero okay na. Pwedeng ano, pagkatapos nito gawa ulit. Na-expect ko sana at least mga ano doon. At least mga 50. Kasi 45 yung kailangan natin. Although okay na yun, 40. Successful na pag-emerge ng Virgin Queen. Sa dulo may butas, ganito po yung position niyan sa loob, patayo ang ganun, lalabas siya dyan pababa. Pag dyan po, pagkakita po ng beekeeper na dyan may butas, meaning successful yung ano, pag-emerge ng Virgin Queen. Pero pag dito po sa side, meaning sinira siya, pinatay siya. Kaya pagkakita ng beekeeper na ganito na yung itsura ng ano, okay na siya kahit na hindi na niya kalkalin sa loob. Successful yung emerge ng graft niya. Bali hindi ko na pabubuksan lahat kasi na-confirm naman natin na okay. Okay yung emerge ng isa, ibig sabihin okay silang lahat. Sana ma-mate after 5 days o kaya 7 days, isi-check ulit natin sila. Pero supposed to be sa ano na mated, siguro mga mated na sila sa June 9. May itlog na yung mga yan, mga nyoks na to. Yan na po yung na-graph natin na ano, na queen. Natatakan na natin siya ng green 2024. Yan na po siya, mated queen.